Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Hindi mapigilan ni Bella ang mapangisi kahit magmukha man siyang tanga sa tingin ng mga taong makakita sa kanya. Maganda ang araw niya. Kaninang umaga, kahit na hindi niya naabutan si Casper ay nag-iwan naman to ng note sa side table ng kwarto nila. Nakasulat doon ang cellphone number nito at maiksing mensahe na may meeting daw itong kailangang puntahan ng sobrang aga, kaya nauna na tong umalis. Alam niyang kababawang maituturing, pero nawala ang tampo niya na hindi ito umuwi na maaga kagabi dahil lamang sa simpleng note na yon. Nang bumaba naman siya sa kusina, sinabi sa kanya ni Aling Isyang na kinain daw ni Casper ang niluto niya nang dumating to kagabi. Yung balitang yun pa lang ay nakapagpaganda na ng gising niya. Ni hindi niya akalaing ganun lang kadali magbago ang mood niya sa simpleng aksyon ni Casper. Samantalang ilang araw pa lang naman niya to kilala. Kung masasabi mang kilala niya to, medyo natatakot na siya sa kwerduhan ng nararamdaman niya. Pero mas gusto niyang ignorahin na lamang yon. I can't believe it. Totoo bang chismis? Narinig niyang sabi ni Lena. Napalingon siya sa cubicle nito. May kausap tong iba nilang ka-department at mukhang seryosong pinag-uusapan ng mga ito. Hindi lang yun chismis. Talagang may nakakita kay Mr. President at sa sekretary niya sa isang high-class na restaurant kagabi. Yung kakilala ko sa marketing department ang nakakita sa kanila. Intimate daw sila habang nagdi-dinner. Sabi ng kausap ni Lena. Tila may mabigat na bagay na biglang dumagan sa dibdib niya sa sinabi nito. Nawala ang ngiti at saya niya. Sumagi sa isip niyang eksenang nakita niya sa opisina ni Casper, kung saang bagay na bagay itong tingnan at ang sekretarya nito. Kumpara sa kanya, ay di hamak na mas maganda at matalino ang babae. At mukhang kaya ginabito ng uwi ay dahil kasama nito ang sekretarya nito. Habang naghihintay siya rito, lumamig ng niluto niya at abala to sa pakikipag-dinner sa babae. Alam niyo, hindi naman malabo mangyari yan. Singiti na yan na nakalapit na pala sa kanila. Palibhasa lunch break na, kaya nakakapagdaldala ng mga ito. Usually, ang mga office romance ay nangyayari sa pagitan ng boss at ang sekretarya niya. Maganda at intelihenteng babae si Miss Lani, kaya hindi malabong hindi magkagusto sa kanya si Sir. Idagdag pa na halos hindi naman sila naghihiwalay na dalawa. Hindi malabong magka-developon sila. Sabi pa nito, hindi yun nakatulong sa pagsama ng pakiramdam niya. Inalis na niya ang tingin sa mga ito at bahagyang napayuko. Napahawak siya sa dibdib niya na makaramdam siya ng bahagyang kirot doon. Nanlalaki ang mga matang natigilan siya. Ano nangyayari sa akin? Hoy Bella, hindi ka pa ba tatayo dyan? Tara na sa cafeteria. Aya sa kanya ni Lena at Naya. Tiningala niyang mga ito at pilit na ngumiti. Pagkatapos tumayo na rin. Nawala na siya ng ganong kumain pero kapag sinabi niya yun sa mga ito, ay tiyak na magtatakang mga ito. Tara, aya niya sa mga ito. Sinundan na lang niya ang mga ito sa paglalakad. Malapit na sila sa cafeteria nang mapatigil ang mga to sa paglalakad. Muntik pa siyang mabunggo sa mga ito. Bakit kayo huminto? Tanong niya sa mga ito. Naku, mukhang totoo nga ang chismis. Kainis naman. Mahinang maktol ni Lena. Sa sinabi nito, ay nasundan niya ng tingin ang tinitingnan ng mga ito. Parang may bumikig sa lalamunan niya na makita si Casper. Kaagapay ang sekretary nito at mukhang abala sa pag-uusap ng tungkol sa kung ano. Alam naman niya na baka tungkol sa trabahong pinag-uusapan ng mga ito. Ang kaso, ang ganda-ganda tingnan ng mga ito na magkasama. Nang mapalingon ang mga ito sa panig nila,
at masalubong niya ang mga mata ni Casper ay biglang tumalon ang puso niya. Kahapon pa niya to huling nakita, kahit na nasa isang bahay lang naman sila nakatira. Na mahagip ng tingin niya ang nakatingin din sa kanyang sekretarya nito, ay bahagya siyang natauhan. Nasa kumpanya sila at alam doon na hindi sila magkaano-ano. Kaya bago pa siya magtampo kapag nag-iwasan ng tingin si Casper sa kanya, ay inunahan na niya ito. "Hoy, ano ba kayo? Tara na!" Aya niya kina Lena at Naya. Na mukhang walang balak kumilos ang mga ito, ay hinatak niya magkabilang braso ng mga ito at inakay ng mga ito patungo sa cafeteria. Iniwasan niya muling musulyapan si Casper kahit nakita niya sa gilid ng mga mata niya na sinundan siya nito ng tingin. "Tara, piling na tayo ng pagkain." Sabi pa niya kila Naya, pero imbis na kumilos ang mga ito, ay kunot noong tinitigan siya ng mga ito. Nakaramdam siya ng pagkailang. "Bakit ganyan kayo makatingin?" Tanong niya. "Ang weird mo kasi," sabi ni Lena. Nang hindi siya nagsalita ay nagpatuloy ito. "Kanina pagdating mo sa office mukha kang luka-luka kumakangisi. Halatang masaya-masaya ka at ayaw mo nga sabihin kung bakit. Tapos ngayon naman para kang problemado. At ang weird ng reaksyon mo na makita natin sila Mr. President." Puna pa nito, napakagatlabi siya. Malapit na ba siya mabukon ng mga ito na may namamagitan sa kanila ni Casper? "Don't tell me, Bella." Pabiting singit ni Naya dahil upang lalo siyang kabahan. Nang lumapit to sa kanya ay bahagya siyang napaatras. "May nakita kang kakaiba sa pagitan ni President at ni Miss Lani nung nasa opisina kayo nyo. Kaya naiilang ka na makita natin sila kanina. Umamin ka, anong nakita mo?" Tanong nito sa kanya. Napangiwi siya sa sinabi nito at lumayo na sa mga ito. "Wala akong nakita," sabi na lang niya. At kahit anong pangungulit ng mga ito, ay hindi siya nagsalita. Tuluyan ang nasira ang mood niya. Pero ano bang karapatan niya mag-emote ng ganun? Oo nga at kasal sila sa papel ni Casper. Pero aware naman siya na hindi siya nito mahal. Malay ba niya kung tunay nitong dahilan kaya ayaw nitong aminin sa lahat na mag-asawa sila? Ay dahil may lihim tong relasyon sa sekretary nito. Ewan? Ayoko na mag-isip ng kung ano-ano. Masakit sa dibdib. Nagpunta si Lolo sa opisina kanina. Hinahanap ka niya. Pero ang sabi ni Mrs. Ramos nasa factory ka. Sabi ni Casper na ikinalingon dito ni Bella kahit pinipigilan niyang sariling tingnan ito. Nasa hapagkainan sila. Mula ng araw na ipagluto niya ito at hindi ito dumating agad. 2 linggo nang nakararaan ay katakatakang palagi ni itong umuuwi ng maaga. Kapag naman gagabihin ito, ay tumatawag to sa kanya. Dapat ay matuwa siya sa ginagawa nito. Pero tuwing naiisip niya ng dahilan kung bakit hindi ito umuuwi kaagad ng gabing ipagluto niya ito, ay dahil may date ito sa ibang babae, ay nawawala na ang saya niya. Idagdag pang ilang beses naman itong lumabas sa broadsheet na may kasamang mga celebrities at socialites at itinuturing ng buong bansa ng certified bachelor kahit ang totoo ay asawa na niya ito. Pagkatapos ay wala tong ipaniliwanag sa kanya na kahit ano tungkol sa mga yon. Akala yata nito ay hindi siya marunong magbasa ng broadsheet. Hindi naman niya magawang magreklamo dahil alam naman niyang konsekwensya ng kasal na iyon. Ano bang sabi ni Lolo Nel? Tanong niya na inalis na ang tingin dito. Lately kasi ay tila naiiyak siya kapag nakikita niyang mukha nito. Palagi rin ay tila may kumikurot sa dibdib niya kapag nasa malapit ito. May family reunion ang mga Villanueva sa bahay niya next month. He invited us. Paliwanag nito. Pwede ba ako doon? Di malalaman ng pamilya mo na may asawa ka na? Hindi niya napigilang sabihin. Nakagat niyang ibabang labi niya nang maisip niyang sinabi niya. Lalo pa at nakita niyang natigilan to sa sinabi niya. Kung si Lolong may gustong pumunta tayo doon, walang problema. Sabi lang nito. Tumango na lang siya at tahimik na ipinagpatuloy ang pagkain. Pagkatapos, inauna na siyang tumayo.
at nagpaalam dito at kay Aling Isyang nakakapasok lang ng kusina. Nang makapasok siya sa kwarto nila ay napabuga siya ng hangin. Sa totoo lang naiinis na siya sa sarili niya. Naiinis siya dahil nakakaramdam siya ng ganoon. Nagkakaidiya na siya kung bakit siya nagkakaganon. Pero ayaw niyang isatinig o kahit isipin man lang yon. Kahit kasi anong pigil niya sa sarili, hindi niya mapigilang maantig sa pag-uwi nito ng maaga. At mga simpleng aksyon nito na nagpapatunay na hindi naman pala to kasing sama ng iniisip niya. Hindi naman pala to katulad ng una niyang akala na walang puso. Katunayan, ay nakikita niya kung paano nito pakisamahan ng maayos ang mga tao sa bahay nila. Maging sa kanya ay considerate din ito. Kahit gaano to kapagod pag-uwi nito, ay magtatanong to kung kamusta ang araw niya. Gabi-gabi rin, tuwing nagkukunwari siyang tulog na sa kama, ay mararamdaman niyang tatabi to sa kanya at tititigan siya. Minsan, ay mararamdaman niyang hinahaplos nito ang buhok niya. Pagkatapos iniyayakap siya nito at makakatulog na siya. Tuwing ginagawa nito yun ay bahagyang kumikurot ang puso niya at tila nag-iinit ang gilid ng mga labi niya dahil sa iba't ibang damdaming pumupuno sa dibdib niya. Kung wala lang eksena ang sekretary nito at ang mga babaeng kasama nito sa broadsheets, ay baka lumulutang siya sa alapaap dahil sa mga ginagawa nito sa kanya tuwing akala nito'y hindi niya alam. Naiiling na nagtungo na lamang siya sa banyo upang maligo. Tulad ng mga nakaraang araw, ay gusto niyang maunang matulog kaysa kay Casper. Ayaw niyang gising siya kapag nasa kwarto silang dalawa dahil lalo lang siya nagiging aware sa nararamdaman niya. Ipinilig niya ang ulo at inabala na lamang ang sarili sa pagliligo. Dalangin niya na sana gumaan ang pakiramdam niya pagkatapos niyon. Ilang beses nang bumubuntong hininga si Bella habang abala sa pagkakalkal ng mga files sa data stockroom nila. Kanina ay marami siyang nagawang mali sa pinagagawa sa kanya ni Mrs. Ramos, kaya siya tuloy ang nautusan nitong mag-overtime para humanap na naman ng mga files na kailangan ng ibang department. Hindi naman siya makapagreklamo dahil talaga namang marami siyang mali. Lumulutang kasi ang utak niya. Tuloy naroon pa siya kahit 8:00 na ng gabi at nakauwi ng mga tao doon. Hanggang 6:00 lang kasi nananatili ang mga empleyado roon. Paano kasi? Nakasalubong na naman nila kaninang tanghalian si Casper at ang sekretarya nito. Ni hindi niya maintindihan kung bakit napapadalas ang pagkikita niya rito. Samantalang bago niya mapangasawa, ay hindi naman niya ito nakikita. Kahit sina Len at Naya, ay napapansin na madalas na nagpapakita sa ground floor ang presidente nila, na dati naman daw hindi lumalabas sa opisina nito kapag lunch o break time. Biglang kumalam ang sikmura niya. Napahinto siya sa ginagawa at marahas na napabuntong hininga. Nagugutom na siya. Dahil kasi sumama ang mood niya na makita niya mga ito kanina, ay hindi siya sumama magmerienda sa mga kaibigan niya. Pero di naman kasi niya alam na mag-go-overtime siya. Nagugutom na ako. Kasalanan niya to. Himutok niya sa sarili. Sino niya? Napapiglag siya sa tinig na yon na biglang nagsalita. Marahas na napalingon siya. Nanlaki ang mga mata niya na makita niya si Casper na nakatayo sa bukana ng pinto ng stockroom. Nakapamewang pa ito habang nakatingin sa kanya. Iniiwas niya ang tingin dito na makarecover siya at kinolekta ng mga folders na kailangan niya. Bakit nandito ho kayo sa stockroom, sir? Kung hinahanap niyo ho si Mrs. Ramos ay kanina pa siya umuwi. Sabi niya rito, himbis na sagutin ang tanong nito. Lumakad siya palapit sa labasan, pero bago pa siya makarating doon ay mabilis na siya nitong nalapitan at naisandal sa pader. Napasinghap siya nang ilapat dito ang dalawang palad nito sa magkabilang gilid niya. Bumilis ang pintig ng puso niya nang ilapit nito ang sarili sa kanya. Tigilan mong pagiging sarkastiko at formal sa akin, Bella. Kunot noong sabi nito. At kaya ako nandito. Dahil tumawag ako sa bahay pero wala ka pa raw doon. Tinatawagan din kita sa cellphone mo pero hindi ka sumasagot. Nang nakita ko mga gapit mo sa department,
Naisip kong baka nandito ka pa. Next time, sabihin mo kung mag-go-overtime ka. Dugtong pa nito. Tiningala niya ito. Gusto niyang isipin na nag-aalala to para sa kanya. Pero mas naig ang naghihinakit na parte ng utak niya rito. Bakit naman hindi ako magiging formal sa inyo ngayon? Ikaw yung aming boss. Hindi ba dapat hindi tayo magkakilala sa loob ng kumpanya? At wala ka namang sinabi dati na kailangan kong tumawag kung malilito ko. Anya rito. Nahiling niya na sana hindi siya nagtunog naghihinanakit. Nakita niyang natigilan ito at napatitig sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin dahil natakot siya na mabasa nito ang tunay na nararamdaman niya. Maaaring tama ka, pero hindi mo ba sasabihin sa akin kung bakit mo ko iniiwasan kahit sa bahay nito mga nakaraang linggo? Tanong nito, makalipas ang ilang sandali. May bahid na munting desperasyon sa tinig nito, dahilan upang mapatingala siya rito. Seryoso ang mukha nitong nakatingin sa kanya. Hindi ka ba sasagot? Kahit ang mga kasama natin sa bahay ay napapansin na hindi mo ko pinapansin at kinakausap. Maliban na lang kung may tinatanong ako sa'yo. Ano bang problema mo, Bella? Kunot noong sabi pa nito. Napalunok siya. Bigla ay parang nais niyang maiyak. Ayaw niya kasing sabihin dito kung bakit niya ito iniiwasan. Dahil baka tawanan lang siya nito o kaya'y kainisan. Pero mukhang wala tong balak na palampasin ang usapang yon kahit huminga siya ng malalim. Magsasalita na sana siya nang biglang sumara ang pinto ng stockroom. Sabay pa silang napatingin doon. Lumayo si Casper sa kanya upang pihitin ang seredura niyon. Pero kinabahan siya na makitang hindi nito yun binuksan. Nakalak. Sabi nito at kumatok sa pinto. Shit! Sino may pakana ng prank na ito? Sisisantihin ko. Iritableng sabi nito at patuloy pa rin sinubukang buksan ang pinto. Wala bang sumasagot? Makukulong tayo rito? Tarantang sabi niya. Napatili siya nang biglang mamatay ang ilaw. What's happening? Takot na sabi niya. Humakbang siya paharap at hinablot si Casper. Nahawakan niya ang braso nito. Bakit namatay ang ilaw? Nasa labas ang switch. Naiiyak nang sabi niya. Hindi siya takot sa dilim, pero ang makulong sa isang lugar na wala siyang makitang kahit ano ay nakakatakot. Ayoko ng ganito. Sa isang iglap ay naramdaman niyang hinatak siya nito at niyakap. Nasubsob siya sa dibdib nito. Calm down, nandito lang ako. Mahinang sabi nito kasabay ng paghaplos nito sa ulo niya. Ang marahang boses at init nagmumula sa katawan nito ay nagpakalma sa kanyang sarili. Makalipas ang ilang sandali ay kumilos ito upang lumayo sa kanya. Tarantang napakapit siya sa braso nito. Kukunin ko lang yung cellphone ko. Sabi nito. Saglit pa nga ay nagkaroon ng liwanag dala nga ng ilaw na mula sa cellphone nito. Bahagya niyang naaninag ang mukha nito nang tumipa ito roon at inilapit iyon sa tenga nito. Hindi niya inaalis ang pagkakakapit sa braso nito. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko, Lani? Mahinang sabi nito. Nang banggitin nito ang pangalan ng sekretary nito, ay napabitaw siya rito. Tumingin to sa kanya. Umatras siya at sumandal sa pader. Bakit ka bumitaw? Natatakot ka, di ba? Tanong nito sa kanya na humakbang naman palapit sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin. Kapag nasa ganitong sitwasyon ka, siya talagang una mong tatawagan, ha? Mahinang sabi niya. Ano? Siyempre, she is my secretary. Pinigilan niyang mapaismid. Hindi naman siya mukhang secretary lang sa'yo. Sabi niya. At anong ibig mo sabihin dyan? Saglit na mariin niyang itinikom ang bibig bago muling nagsalita. Pinag-uusapan kayo ng mga empleyado niyo, you know? Sinasabi nila na may relasyon kayong dalawa. At noong gabi nagluto ko, pero late ka dumating. Sabi nila may nakakita sa inyo nagdi-dinner somewhere. Mahinang sabi niya. Matagal bago ito nagsalita. Yun pala.
kaya iniiwasan mo ko? Sabi nito. Tiningala niya ito na may maringgan siyang amusement sa tono nito. Kahit na munting liwanag lamang ang mayroon doon, ay sigurado siyang nakangiti ito. Nagsaselos ka kay Lani? Sabi pa nito. Otomatiko na nag-init ang mukha niya sa sinabi nito. Of course not. Besides, hindi lang naman siyang dahilan. Halos araw-araw nasa bedsheets ka kasama ng kung sino-sinong babae at na hindi mo man lang sinasabi sa akin ng tungkol doon. Hindi lang maganda sa pakiramdam na nakakabasa ka ng mga ganun at pinag-uusapan pa kayo ng mga empleyado. Sinasabi na womanizer ka at masakit yung sa akin bilang asawa mo. Dire-diretsyong sabi niya, pero naitakip niya rin ang kamay sa bibig niya nang ma-realize ang mga pinagsasasabi niya. Lalo pat nakatitig lang to sa kanya. Lalo tuloy uminit ang mukha niya. Yumuko siya dahil napahiya siya. Pero nagulat siya nang bigla nitong hawakan ang mukha niya at iangat iyon. Bago pa niya malaman ang gagawin nito, ay lumapat ng mga labi nito sa mga labi niya. Bigla itila huminto sa pagtibok ang puso niya. Nablangko ang utak ni Bella na maramdaman niya ang mainit na mga labi ni Casper sa mga labi niya. Saglit lamang yon, pero naramdaman niyang iba yon sa halik na iginawad nito sa kanya noong araw na ikinasal sila. Sa hindi niya maipaliwanag dahilan, ay tila mas mainit yun kaysa noong una. Nang ilayo nito ang mukha sa kanya, ay napatingala siya rito. Nababanaag niya ang ngiti sa mga labi nito.